Sa ibang balita, nakuna ng CCTV ang paghila ng isang lalaki sa isang babae sa isang bangketa sa Tondo, Maynila para doon umano halayin. Tinutugis pa sa ngayon ng suspect. May saksi exclusive si John Consulta. Sa CCTV video ito, pasado hating gabi kahapon, makikitang naglalakad at palinga-linga ang isang nakasombrerong lalaki sa kanto ng Abad Santos at Corregidor Street sa Maynila. Lumiko pa sa kanan ang lalaki at nawala sa dilim. Maya-maya, makikita ring dumating ang isang babae. Ilang saglit pa, muling lumitaw ang lalaki at mabilis na sinalubong ang babae. Tinangkang umiwas ng babae at nakarating pa sa gitna ng kalsada. Pero nang maabutan siya ng lalaki, nagsimulang manlaban ang babae. Gayunman, nakaladkad pa rin siya sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan sa bangketa. Dito ginahasa umano siya ng lalaki bagamat di na nakita sa CCTV. Nang makapanayam ng GMA News ang 22 anyos na dalagang biktima, bakas pa sa kanya ang matinding takot. Aniya, nagtanong daw muna ng oras sa kanya ang suspect pero kalaunay nagdeklara ng hold up. Sinakal niya po papunta dun sa sa bangketa. Lumaban naman ako kaso hindi ko siya kaya. Inabot daw ng babae ang kanyang cellphone at pera. Pero iba pala ang pakay sa kanya ng suspect. Sex daw po yung gusto niya. Tapos bigla niya po sinira yung damit ko nung ayoko. Sinabi ko siya pa, kuya naman parang wala kang kapatid na babae pati nanay. Nagsampa na ng reklamo sa DSWD Manila at sa PNP ang biktima. Pinag-aralan na rin ito ang nakuha nilang kopya ng CCTV video at napansin daw nilang may iba pang dumaan sa lugar na ipahanap na raw. Ayon sa biktima, hindi siya nakahingi ng tulong dahil tinutukan siya ng suspect ng matulis na bagay. Siya ang maaaring makapagbigay ng magandang impormasyon kung ano yung talagang pagkatao nung suspect. Bakit mo nasabi yun, sir? Kasi unang-una, 2 beses siyang dumaan doon sa area eh. So ibig sabihin, maaari talagang nakita niya mismo yung suspect habang ginagawa yung kanyang krimen. Ang biktima naman, tutulungan din ng mga otoridad na makabangon. Tulungan natin yung bata na mawala yung trauma. Bigyan natin ng counseling, no? At kung talagang matindi ang trauma, i-under na natin ng stress debriefing. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.